Ang magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Isa nga pala sa napakainam tanganan na mutya sa mga panahon na ito mga ka-horror ay ang mutya ng bawang. At yan nga mga ka-horror ang pag-uusapan natin ngayon. Alam naman nating lahat mga ka-horror na ang konsepto ng mutya ng bawang ay nanggaling sa isang bawang na naging bato. Oo, tama mga ka-horror ang nadinig nyo. Ito ay isang bawang na naging bato. Pero ano nga ba ang mga bisa at kayang gawin ng mutya ng bawang? Matagal nang nauugnay ang bawang sa mga mystical at maalamat na paniniwala sa iba't ibang kultura. Lalo na nung lumabas ang kwento patungkol sa mutya ng bawang na kung saan ang isang normal na bawang ay naging bato. Narito ang ilang misteryosong kwento at alamat na nakapalibot sa bawang. Number 1. Bawang bilang proteksyon laban sa masasamang espiritu. Isa sa mga pinakakaraniwang mistikong paniniwala tungkol sa bawang ay ang kakayahang itaboy ang masasamang espiritu at demonyo. Sa medieval Europe, ang bawang ay madalas na isinasabit sa paligid ng mga pinto at bintana upang protektahan ang mga tahanan mula sa masasamang puwersa, partikular na sa mga vampira. Number 2. Bawang bilang kapangyarihan sa pagpapagaling. Sa maraming kultura, ang bawang ay tinuturing na isang makapangyarihang halamang gamot na may kakayahang pagalingin ang iba't ibang klase ng karamdaman, mula sa mga impeksyon hanggang sa mga isyu sa paghinga. Naniniwala ang mga sinaunang Egyptian na ang bawang ay may mga banal na kapangyarihan at ginagamit ito upang protektahan ang katawan at kaluluwa. Ang mga faraon ay kumakain ng bawang bago simulan ang mahahalagang ritual. Sa paniniwalang ito ay magdadala sa kanila ng lakas at kalusugan na nag-aalok din ng proteksyon mula sa mga sumpa. Number 3. Bawang bilang isang love spell. Sa ilang mga tradisyon sa Europe, ang bawang ay ginagamit sa mga spell ng pag-ibig. Ito ay pinaniniwalaan na ang pagdadala ng isang bawang ay nagdadala ng swerte sa pag-ibig at pagmamahalan. Sa Italia, pinaniniwalaan pa nga na ang bawang ay maaaring makatulong sa isang tao na maakit ang kanilang soulmate, na may ilang mahiwagang ritual na kinakasangkutan ng bawang na pinaniniwalaang magpapahusay sa bisa ng spell. Number 4. Bawang bilang pangontra sa evil eye. Sa mga kultura ng Mediterranean at Middle Eastern, ang bawang ay kadalasang ginagamit upang maprotektahan ang mga tao mula sa masasamang mata o evil eye. Ang paniniwala na ang isang tao ay maaaring magbigay ng isang mapaminsalang sulyap na nagdudulot ng kasawian. Ang mga ito ay nagsasabit ng bawang sa labas ng kanilang mga tahanan. Dinadala ito o nagsusuot ng mga anting-anting na nakabatay sa bawang upang maiwasan ang negatibong enerhiya ng masasamang mata. Ang bawang ay makikita bilang isang makapangyarihang anting-anting laban sa inggit at masamang kalooban. Number 5. Bawang at ang underworld. Sa sinaunang Greece, ang bawang ay madalas na nauugnay sa underworld at kamatayan. Naniniwala ang mga Griego na mapoprotektahan ng bawang ang mga patay at inilalagay nila ito sa mga libingan o inihahandog sa mga Diyos ng kabilang buhay. Ito ay naisip na makatutulong sa paggabay sa mga kaluluwa sa kabilang buhay at panatilihin silang ligtas mula sa mga masasamang espiritu. Number 6. Bawang bilang simbolo ng kadalisayan.
Sa ilang tradisyon sa silangan, ang bawang ay itinuturing na simbolo ng kadalisayan. Ang mga monghe sa ilang tradisyon ng Budista at Hindu ay nagdadala ng bawang bilang isang sangkap ng paglilinis para sa katawan at isipan, sa paniniwalang maaari nitong itaboy ang negatibong enerhiya at makatulong na mapanatili ang focus sa panahon ng pagmumuni-muni at pagdarasal. Sa alamat ng Pilipinas at mistikal na tradisyon, ang mutya ng bawang ay pinaniniwalaang nagtataglay ng makapangyarihang mga katangian ng proteksyon, lalo na laban sa masasamang espiritu, mangkukulam, aswang, at iba pang supernatural na nilalang. Ang itsura ng isang mutya ng bawang ay tila isang batong pang-alahas na bahagyang kumikinang na may malambot, puti o lila na liwanag. Nakahawig ng kulay ng balat ng bawang. Maaaring ito ay maliit at makinis, kadalasang isinusuot bilang isang anting-anting o naka-embed na alahas. Sa Pilipinas, ang bawang ay nagtataglay ng kakayahang linisin ang mga negatibong enerhiya at tumutulong sa pisikal na espiritual na pagpapagaling. Dito rin ay pinaniniwalaan na kapag inilagay ang bawang malapit sa mga entryway ay nagsisilbi itong hadlang laban sa mga nilalang tulad ng aswang at iba pang madidilim na nilalang. Sa mundo naman ng pag-aanting at pag-aagimat, ang mutya ng bawang o bawang na naging bato ay pinaniniwalaang nakapagbibigay ng swerte sa trabaho at negosyo. Pangontra sa mga sakit na gawa ng tao tulad ng kulam, barang, usog, palipadhangin, bales at iba pa. Ginagamit din itong panghalina para makapang-akit o bilang isang panggayuma. Pinaniniwalaan din itong magaling na gamot sa mga kagat ng hayop na may rabies. Maaari din itong tumulong na mailigtas ang isang tao sa tiyak na kapahamakan at sakuna, at mabisang pangontra sa anumang klase ng mga sandata. So yun mga ka-horror, napanood nga natin at napakinggan ang ilang kapaliwanagan patungkol sa mutya ng bawang. Kung pagbabasihan nga natin mga ka-horror, ang kapaliwanagan na ito ay isa na nga ang mutya ng bawang sa napakagandang tanganan na klase ng mutya. Pero gaya nga ng palagi kong sinasabi sa mga video ko mga ka-horror ay kayo na po ang bahalang humusga kung ito ay inyong paniniwalaan o hindi. Sasamantalahin ko na nga pala ang pagkakataon na ito para i-shout out yung mga taong walang sawang nanonood, nagla-like at nag-share at nag-comment doon sa huling video na sinyer ko sa inyo. At ito yung video ng sintro na habak. Maraming salamat sa inyo mga ka-horror at mabuhay kayo. At asahan nyo na patuloy pa rin tayong gagawa ng ganitong klase ng mga kwento. So hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.